Sir, kanina pinag-uusapan namin ni Manong Ted dito itong 4 na state witnesses po ng Department of Justice. Para lang po mas klaro, mas malinaw sa mga nakikinig po sa atin ngayon, may mga ilan po kasing nagsasabi na bakit yan lamang ang naging state witnesses. Ano talaga yung pinagbasihan ng DOJ sa desisyong ito? Ito ba para mapalakas ang kaso? Kasi para tila yung mga mas malalaking isda na piling state witnesses over dun sa hindi masyadong mataas ang pwesto sa DPWH. Your explanation, sir. Well, yung sa details, DJ Chacha, no, hindi ko pa pwedeng ilahad, no, yung naging basis ng evaluation, except kasi dahil yan ay confidential under the Witness Protection Program. Pero ganun pa man, sabihin na natin na itong 4 na to, in-evaluate, tinignan yung kanilang mga salaysay at tinignan kung paano ito makakatulong doon sa mga kasong kinasasangkutan nila, paano ito makakapagpatibay doon sa mga kaso at makapagpapatibay doon sa ebidensya laban doon sa iba pang nasasakdal. So, yan ho yung ginagawa laging batayan ng department kapag halimbawa tumitingin at nagkukonsidera ng tao na nag-a-apply sa Witness Protection Program kung yung kanyang salaysay ba ay material, ito ba ay mahalaga, at meron din mga qualification, ito ba ay kayang i-corroborate, no, ng ibang ebidensya na hawak na namin. At ang isa pa dyan ay kinakailangan ba talaga yung kanilang testimonya doon sa ang tawag nito, doon sa kasong yon. And lastly, hindi sila yung pinaka-guilty doon sa kasong kanilang kinasasangkutan na kung saan sila pipistigo. Base po doon sa mga naisagot nyo, ito ba ay mahalaga, ito ba ay matibay, kinakailangan pa ba talaga yung kanilang testimonya? So, sa madaling salita, yun pong naging pahayag, affidavit nitong si Bryce at ni JP, talagang hindi na kailangan para po mas mapalakas pa yung kaso. Okay na kayo dito sa 4 na state witnesses na ito? Yes, at least for those cases po na yung kaso na ina-applyan nila Bryce at saka ni JP Mendoza, sa pananaw po at sa tingin ng department, no, hindi na po ito kakailanganin para sila po ay i-drop pa as respondents, no, or an accused, para ang kaso ay magpatuloy at ang kaso ay ma-prosecute successfully. Hindi na po ito kailangan sa ngayon. Okay. At least malinaw lang po ngayon. Nasabi nyo nga po, hindi nyo po pwedeng isa-publiko talaga fully kung ano yung naging basihan ng DOJ kasi medyo confidential siya. Yes po, DJ Chacha, kasi tawag nito, marami pong kanyan marami pong mga dokumento na pinagtingnan tapos pero nung pagsisiyasat na ginagawa. So, to that extent, hindi ko po maaaring i-detalye yun. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!